magsisimula na, no? Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 65 at tayo po ay patuloy muna bago tayo simula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nadakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ngayong araw na ito, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, proteksyon, biyaya ng buhay, kalakasan at bagong karunungan, Panginoon, karagdagan na kaalaman na mag-aaralan namin ngayong gabing ito at kayo po ang patuloy na gumabay sa amin, patuloy na sumama sa amin, Panginoon, at ito ay makapagbigay ng kapurihan at karangalan sa iyo, Panginoon. Naway mga kapatid sa online, sabay-sabay kaming marinig, maunawaan at buksan niyo po ang aming puso't isipan upang ito ay aming may pamuhay at patuloy namin itong maalala, maipamuhay at maitanim sa aming mga puso. So, salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, no? So maraming salamat po, Pastor Nanding, Princess, at sa lahat ng kasama natin dyan sa online, no? Dito po ako sa Quezon at medyo ayan, tayo ay patuloy na mag-aaral at kagabing po ay ating tatalakayin ang wait lang po. Ayan, so tayo po ay patuloy, no? Tatalakay nga po natin yung 15 and 16 na tumutukoy nga po sa gagawin ng Panginoon sa kanyang mga lingkod at sa mga naging tapat sa kanya. At sinabi dito, ang pangalan ninyo susumpain ng aking mga hinirang. Sa kamay ng Panginoong Yahweh, kayo ay mamatay. Samantalang bibigyan niya ng bagong pangalan ang kanyang mga lingkod. So ito po ay tumutukoy sa gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod, na bibigyan niya ng bagong pangalan, no? At ang mga pangalan na tumalikod sa Panginoon ay gagamitin ng mga pinili. Ito ay naglalarawan o mas nagbibigay diin sa pagsumpa, no? So para sa pagsumpa na nagpapahiwatig ng ganap na kahihiyan ng mga taong tumalikod sa Panginoon. Ito ay makikita rin natin dito yung banal na paghukom na ang Panginoon Diyos ay magdadala ng kamatayan sa mga sumuway. At syempre, yung bagong pagkakakilanlan nga po na ibibigay ng Panginoon, no, sa mga, ito ay mga marangal na pangalan sa kanyang tapat na mga lingkod na noon pa man ay ito yung mga nanatili sa kanya, no? Yan. At sa verse 16, sinabi dito, sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat. At sino man ang gustong mangako sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito, mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. So ito ay talata na tumutukoy sa kaaliwan, pagpapanibago, at syempre sa pagtitiwala sa nag-iisang Diyos. No? Yun nga po, inaasahan din ito na ang kanyang bayan ay kanyang bibigyan, no, ng maayos. Syempre yung pangako ng Diyos na lahat ng luha, ano, papahirin, at nandoon yung kanyang pangako na lahat ng mga nangyari, no, totally burado. Yan, so mga hindi na mauulit, hindi na mangyayari kasi ang Panginoong Jesus na ang Panginoon na, no, mismo ang maghahari, no? Siya na mismo ang magmamaneuver or take charge dito in control. Yan. So dito natin makikita na yung katotohanan na sa halip na sa huwad na Diyos sila umasa at manalig, no? O sumampalataya ay nandun po na talagang ang Panginoon, ang nag-iisang Diyos, ang dapat na asahan. Yan. So malinaw na tayo ay
sa dulong panahon ay bibigyan ng panibagong pagkakakilanlan na kanyang pag-aari, no? Yan. At syempre, yung mga sumuway na hindi nagbigay ng halaga, no, sa alok ng Panginoon ng na panunumbalik ay mamumuhay sa sadyang eternal na damnation, no. Yan, so sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Isaiah 65 verses 17 to 18, ito nga po ay mayroong tinutukoy dito, no, na tumutukoy sa bagong lupa, bagong langit at lupa, no. Yan, so sinasabi dito sa ang 17 to 25 na mga talata ay tumutukoy sa panibago o bagong langit at bagong lupa na sapagkat narito lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa na sinasabi dito sa verse 17 ay ito ay pinapakita yung pinakamalalim na hula sa Biblia tungkol po sa mga huling araw na naglalarawan nga sa isang ganap na muling paggawa muli ng sansinukob, no? At ito ay napag-aaralan na natin na ito ay, ang panaginip na ito ay nagkatotoo sa Apokalipsis chapter 21 verse 1 na kung saan nakita ni Apostol Juan ang propesiyang ito na nangyayari sa bagong Jerusalem. So dahil nasa Isaiah po tayo, no, ito ay propesiya sa panahon ni Propeta Isaiah na tumutukoy nga po sa dulong panahon, no, yung gagawing bagong langit at bagong lupa ng Panginoon. Ayan. So, sinabi dito sa 17, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilika ng isang bagong lupa at bagong langit at ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan, no? Ano yung gagawin ng Panginoon? Ang sabi niya, ito na, new heaven, new earth. Yan. So ito ay tumutukoy nga po sa mas malalim na hula na tumutukoy nga po sa gagawin ng Diyos, at ito yung pangako ng ganap na pagpapanibago o totally new, no? Totally mawawala yung dati. And so, kaya nga po ang title natin, no? Sino po ba ang nakakapansin lagi ng mga title natin? No, sana po nakapansin natin, no, na siyempre ito po ay nakabase po sa tema ng ating mga pinag-aaralan. So, hindi lang po ito basta title lang, no? Ito ay nakaakma sa ating pag-aaral. So, anong title natin? Siyempre, Rejoice in God's New Creation. So, ito po yun, no? At dito natin mas makikita ang kahalagahan ng pagkaunawa dito sa mga bahaging ito, no? Ito nga po isang makapangyarihang deklarasyon ng pangwakas na plano ng Diyos na ibalik at baguhin ang lahat ng nilikha. Totally bago, no? At ito po yung sa panahon ni Propeta Isaiah ay binanggit, no? Siyempre, ito ay nihayag ng Panginoon na sa dulo, no? Siya ay totally may gagawin siyang bago. Ito nga po ang bagong lupa, ang bagong langit na tumutukoy sa isang deklarasyon, no, na plano ng Diyos na ito ay naglalaman ng mga tema ng pag-asa, pagtubos, at syempre ang katuparan ng pangako ng Diyos, no? Kasi nga ilang years to, no? Ilang years tong Isaiah, at kailan to mangyayari? Syempre ang Diyos lang nakakaalam. Pero nakita natin the prophecy, no? May propesiya ng bagong creation na sinabi dito ng Panginoon. So mahalaga na itong bahagi ito ay maunawaan natin at
ito ay isang pangako ng ganap na pagpapanibago at papagpanumbalik. So ito ay pinapahayag ng Diyos ang kanyang layunin na nimikha ng bagong langit at isang bagong lupa na hudyat ng pagdating ng isang bagong realidad. At ito yung lagi nating nababanggit, no, na mga bahagi, no? Especially siyempre ito po ay noong una kong marinig ay lalong nagkaroon ako ng interest, no. Pero dito mas nakita natin na tumutugma lahat, no, yung sulat niya ng salita dito ng propeta Isaiah at yung nakita ng Apostol Juan. So tingnan natin kung gaano kalayo yun, pero isang sitwasyon na nakita is yung yun nga, no, lilikha ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. So wala pong hindi mangyayari, no, sa lahat ng propesiya at mga pangako ng Panginoon. So ang talatang ito nagbibigay ng sulyap sa pangwakas na plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito nga yung kanyang mga dadalihin, no? Ito yung kanyang mga ililigtas, kanyang isasama. No, naalala natin yung sa itong mga nakaraang talata na tumutukoy nga po sa gagawin niya doon sa mga nanatili sa kanya at sa mga sumuway. No? Sino yung mga isasama niya sa bagong langit at bagong lupa? Yung mga naging tapat at nanampalataya sa kanya. No? Yan. So kahapon, kagabi nga lang po natalakay natin na mararamdaman, no, ng kanyang mga tapat na lingkod yung bagong pagkakakilanlan. So dito ay isang bagong paglikhang magiging napakaluwalhati at kasiyasiya na ang mga dating bagay o yung mga sakit, mga problema, pagdurusa, kasalanan ng mga lumang mundo ay hindi na sasakupin ng tao. Totally burado na po, no, yun na yung totally hindi na mabubura na yon at magtatayo na ng bagong lupa at bagong langit ang Diyos. Tandaan natin, no, yung konteksto nga po ng kasaysayan nito na nagpahayag ang propeta ng mga propesiya sa isang bayan na nakaranas ng matinding pagdurusa. At ito yung inihayag ng Panginoon, no, na kabilang sa pagkatapon, sa pagkawala. Ngunit dahil sa gagawin ng Panginoon, lahat ng mga naging tapat sa Kanya ay kasama dito sa pangakong ito, no? Sa bagong itatayo ng Panginoon. Ayan. So, ito ay isang tema na tinalakay sa aklat ni Isaiah sa paglalarawan ng pagdating ng Mesiyas at ang kanyang katuparan ng plano ng Diyos na tumubos. Sa mga naunang kabanata ng Isaiah ay naipahayag na talakay natin na yung mga pahayag ng propeta Isaiah na ang mensahe ng paghatol laban sa Israel dahil sa kanilang pagsuway. Siyempre, nandun din yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na ito yung lalong nagpalalim, no? Kaya habang umuusad ang aklat, lumilipat ito sa isang mensahe ng pag-asa naman at pagpapanumbalik. Yeah, so kaya makikita natin, no, yung laging kasabay noong babala o noong warning ng pagsuway sa Panginoon ay laging nandun yung pagpapanumbalik. So makikita natin yung puso ng Panginoon, yung puso ng Diyos na talagang gusto niya na maisama, no, makabalik ang mga taong yun nga, no, nakalimot o sumuway. Kaya lagi nandun yung pagsisisi at pagpapanumbalik. So ang konsepto ng bagong langit at bagong lupa ay may dalang mahalagang implikasyon sa teolohiya. Umaalingaw-ngaw ito sa mga katulad na tema na matatagpuan sa Bagong Tipan, lalo na po dun sa Pahayag 21, no, yung verse 1 na nakita ni Apostol Juan, no, sa panaginip. At ito ay pagkatapos niya na makita. Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat
ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. So ito yung creation ng Panginoon na yun nga no, nahaluan nga po ng kasalanan, no? Yan, so at ang dagat ay wala na. So binibigyan diin ng pagkakatulad na ito ang pagpapatuloy ng plano ng Diyos na tumutubos sa luma at bagong tipan na nagbibigay diin sa pagkakapare-pareho at katapatan ng mga pangako ng Diyos. Iisa lang, no? At nakita natin yung pinakadulo na gagawin ng Diyos ay maging yung nakita natin nung mula nung create niya ang langit at lupa, nandun yung perfectong pagkaagawa, no? Pero yun nga, sa dulong panahon ay may bago siyang gagawin at ito nga po. At sisiguraduhin na ng Panginoon na wala na, no? Yung mga pagdurusa, mga problema o anumang mga kabigatan na naranasan ng tao. Yan, so ang ideya na isang bagong langit at bagong lupa ay sumasalamin din sa mas malawak na tema ng Biblia sa pagpapanibago at pagpapanumbalik. Sa buong kasulatan ay inilarawan ng Diyos ang isang Diyos na naghahangad ng pakipagkasundo, reconciliation, no? Yung new identity ng mga tao. At ito yung pagdadala ng Diyos sa kanila doon sa tunay o doon sa original na disenyo ng Diyos. Yan, so ito ay ang temang ito ay nakapaloob sa katauhan ng Panginoong Hesus na ang gawaing tumutubo sa krus ay nagbibigay ng paraan para sa pagpapanumbalik ng sangkatauhan at paglikha. As in, no, mawawala lahat, no, yung mga nangyari before, yung totally mabubura. As in, bago na ito yung bagong pagtitirahan ng mga lingkod ng yung mga naging tapat sa Panginoon at mamumuhay sila, no? Ano nga, yung papahirin yung luha, punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, awitan, pagbuburi sa Panginoon, at nakita natin wala nang mga negative moments doon, no? Wala nang kasalanan. Yan, so bukod pa rito, binibigyan diin ng talatang ito ang ideya ng paglimot sa mga dating bagay. Yan, totally, burado na po yan. No? Yan po ang mangyayari sa dulong panahon. So, hindi ito nagpapahiwatig ng ganap na pagbura ng nakaraan, kundi isang pagpapanibago o pagbabago ng lahat ng nauna. So, ito ay tumutukoy nga po, no, sa isang gawain. Ideya ng gawaing newly or pagpapanumbalik ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Na kung saan, yun nga po, natalakay natin na lahat ng mga sakit ay hindi na mararamdaman ng mga tao. Hindi na mararamdaman ng mga ligtas. Hindi na mararamdaman ng mga naging tapat at nanampalataya sa Panginoon. So, makikita natin yung kahalagahan ng talatang ito na ang Panginoon ay gagawa ng bagong mundo, gagawa ng bagong langit at lupa na maalala natin, no, sa I think Isaiah 61 na 61-62 na ang Diyos na mismo, no, ay mamumuhay ang tao ayon sa kanyang katwiran. Ang nakikita na ay ang katwiran ng Diyos, ang imahe ng Diyos, at totally iisang ang Diyos, Panginoong Hesus na ang yung take ng control o take charge, no, yung mga siwa, siya na yung maghahari, no. Yan, so makikita natin dito ang pangako ng Panginoon ay labis na yun nga, no, tumutukoy nga po sa reconciliation ng tao at sa Diyos. So bilang tapat na lingkod na patuloy na natiling tapat, natiling nagtitiwala sa Panginoon, ay ito ay isang mahalagang paalaala
na sa dulong panahon ay lahat ng pangako ng Panginoon, lalo na tong bagong langit at bagong lupa, ay magaganap. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan na ng Biblia, siyempre ng Panginoon, na ito na po, nakikita na natin, binibigyan na tayo ng awareness, binibigyan na tayo ng information, na hello mga anak, ito yung mangyayari. No? So, again, tayo ay patuloy na mamumuhay, no? Especially yung pagsusuri natin sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. So, dito makikita natin, no, yung kapangyarihan ng Diyos na magbago. So, a new heaven, new earth, yan ang ano niya, no? So, hindi limitado sa pag-aayos ng luma, ngunit nangangako na lilikha ng isang bagay na ganap at bago at perpekto. Ayan. So, napaka-importante na makita na natin dito yung katapusan ng pagtubos na ang paglimot sa mga dating bagay ay sumisimbolo sa pagkukumpleto ng gawain ng Diyos at sa pag-alis ng kasalanan. So, tandaan na ito ay tumutukoy po, no, sa end times, no, sa after ng Battle of Armageddon, no, new heaven, new earth, yan po ang nakaano doon, ang gagawin ng Panginoon. So, paalaala sa atin. So, tandaan, walang hanggang pag-asa, makikita natin dito. Siyempre, eternal life, ang dito, no, ang binibigyang pagtukoy, no. Siyempre, yung pagsusuri sa sarili ay mahalaga na ito'y makita natin na tayo ba ay nagiging tapat sa Panginoon. Ngayon pa lang ba tayo ay namumuhay na sa kalooban ng Diyos. So sa Genesis 1:1, ang paglikha ng langit at lupa na sa huli ay babaguhin ng Diyos. No? Alam naman natin na in the beginning, no, nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, pero sa huli ay babaguhin niya ito. So, Pahayag 21 verse 1-4, ang pangitain ni Juan tungkol sa mga bagong langit at bagong lupa na kung saan nananahan ng Diyos kasama ng kanyang bayan at papahirin ang bawat luha. So, ito na po yung mga mangyayari, no, sa bawat lingkod na naging tapat na isasama dito sa bagong langit at bagong lupa. Ayan, so isang malaking isang pag-asa, no? Pag-asa nakikita natin sa baging ito na isang napakahalagang bahagi ng buhay ng isang patuloy na lumalaban, nagtsatsaga, no, na umuhay sa pagtitiis. So again, tandaan na ang bagong creation na to ay hinihayag ng Panginoon na siya ay muling gagawa ng bagong langit at bagong lupa na magkukos ng kanyang, siyempre, glory ng Panginoon at andun yung everlasting joy na mararanasan, no? At siyempre, paglimot sa nakaraan, sa mga sufferings, sa mga trouble, sa mga chaos. Ayan, so mahalaga na makita natin na itong talatang ito ay isang paalala sa darating na muling paghahari ng Panginoon, no? Muling pag-create niya ng bagong langit at lupa. So, ayan. Ayan po, no? Wait lang po, Ayan, notes ko. Ayan, so, again, ito ay nagpapakita ng huling bahagi sa dulo, sa dulong bahagi ng bago sa pagdadala ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang gagawing bagong langit at lupa. Ito ay nagbibigay diin sa matinding pagbabago, matinding pangako ng Panginoon na ito ay magdadala ng kapayapaan, kagalakan, at katwiran. Okay? Yan. So, yan. Okay po. Next tayo, para sa mga mananampalataya, yun nga po nabanggit ko na kanina, no? Tayo ay
pinaalalahanan at binibigyan ng patuloy na karunungan na ating itong unawain, no? Ipinapaalala nito sa mga mananampalataya na gaano man kasira o kasakit ang kasalukuyang mundo o yung nararanasan kabigatan o anumang trials, tandaan natin na ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na mas dakila at isang bagong nilikha na kung saan wala na po tayong mararanasan na anumang pagdurusa, kamatayan, at kasalanan. Yan. So, tandaan, ang Panginoon ay kayang lumikha ng bagong langit at bagong lupa. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala at manatili sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, na ang kanyang pagmamahal ay mas ipinapakita sa bahaging ito na paraan na kaya niyang baguhin ang lahat, no, sa pamamagitan ng kanyang kalikasan, sa kanyang kapangyarihan. At dito ay ang pagmamahal niya sa paraan ng kanyang pagtugon hindi lamang sa pisikal na pagkasira ng paglikha, kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual na mga pilat ng kanyang bayan. Again, si Jesus ang pundasyon ng lahat ng ito, no? Ng bagong likha, bagong lupa, bagong langit na ipinangako sa talatang ito sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ay pinasimulan niya ang gawain ng pagpapanibago na nagkukumpleto na kapag siya ay bumalik. Yan, magandang gabi, Kuya Bob, Pastor Dom, magandang gabi po. Yan, so tandaan na ito ay isang palaala pa rin ng sukdulang plano ng Diyos. Ito na po mga kapatid, no? Ang gagawin ng Diyos na paulit-ulit sa ating binabanggit. Yung kanyang gagawin sa dulong panahon, tayo na lang po, no? Tayo na lang po yung dapat na patuloy suriin ang ating sarili sa pamumuhay na ito na tinatawagan tayo na mamuhay na may pag-asa, tiwala na ating ilalagak sa Panginoon. So, tandaan na merong gagawin ng Diyos at yung kinabukasan na perpekto at wala ng anumang paghihirap ang mararanasan, kundi nandoon ang pagtugon at pagtupad ng kanyang pangako sa kanyang gagawing bagong langit at bagong lupa. Ayan, so verse 18, kaya naman kayo'y dapat na magalak, rejoice, no? Kaya naman dapat kayo magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. So, tulad ng nabanggit kanina sa verse 17, doon pa lang po sa paglikha, no? Ng bagong langit at bagong lupa at doon sa pagbura o doon sa existing na dating lupa, langit at lupa ay buburahin ng Panginoon. At syempre, nandun na po, no? Once na wala nang nararanasang kasalanan, kabigatan o anumang pagdurusa, ay nandun po ang galak at saya ng mananampalataya na mga isasama ng Panginoon. Syempre, kasama tayo doon, no? Yan po ang ating sigurado na tayo kasama doon. Siyempre tayo ay nagpupuri sa Panginoon na ito ay nag-aanyaya na magalak nga po tayo. No? Magalak tayo sa bahaging ito ng talata 18 sa pangako para sa mga nilikha ng Diyos sa hinaharap. Again, ito ay tinitiyak ng Diyos. Sigurado, garantisado, 100% ito po ay gagawin niya. No? Gagawin niya, kaya tayo ay tinatawagan sa bahaging ito na tayo ay patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos. Again, inililipat ng talatang ito ang focus mula sa kasalukuyang mga paghihirap
patungo sa walang hanggang kagalakan. Itong nararanasan natin, itong nararamdaman natin, dito lang to, no? Ito po ay may katapusan at sa dulong bahagi, no, sa new heaven and new earth, tayo po ay makakaranas na ng walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapaan na ibibigay sa atin ng Diyos sa kanyang bagong likha. No? Sarap yan, no? Naalala ko tuloy ulit yung tanong ni Pastor Dom sa amin ni Princess na bakit gusto mong maligtas ay para makasama natin ang Diyos, no? Secondary na lang yung yung itong mararamdaman natin, no? Itong mararanasan natin. At ito po ay panawagan na magalak at magsaya. Hindi natin to ma-explain actually, no? Pero makikita natin magpakailanman walang hanggang kagalakan, sumasalamin sa pagiging permanente ng kagalakang ito, na hindi ito temporary lang. Na tulad ng nangyayari sa atin ngayon, mga kabigatan, mga sama ng loob, mga pagod, puyat, sakit, ito ay pansamantala lang. Pero naghihintay sa atin ay ang pangako ng Panginoon na tayo ay wala ng anumang kabigatan na mararanasan. Hindi punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. So, ito ay isang paalaala sa bawat mananampalataya na ang propesiyang ito ay naglalarawan din ng ganap na katuparan ng plano ng Diyos na hindi lamang para sa pisikal na lungsod ng Jerusalem, kundi para sa isang bagong nilikha na kung saan nga po tayo ay kasama ng Diyos, no? Na mamumuhay ng may perpektong pagkakaisa. Pagkakaisa na patuloy na mamumuhay sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang kalooban. Again, isa sa pangunahing tema ng talatang ito ay ang konsepto ng paglikha ng ng bagong lupain, no? Yan. So, isa sa tinatalakay dito ay ang tema ng kagalakan at kasayahan na pangako ng Panginoon sa kanyang mga tapat na lingkod, sa kanyang paglikha ng bagong langit at lupa, ay ito ang mararanasan. At ito ay isang patuloy na paalaala para sa lahat, hindi lamang po sa Jerusalem, kundi sa ating kapanahunan ngayon, na hindi po simpleng pangako ito, no, kundi ito ay ipapakita ng matinding pagbabago, no? From being exhausted, wasted, devastated, into blessed. Yan. So, sa simbolikong paraan, ang paglikha ng Jerusalem bilang isang kagalakan at ang kanyang mga tao bilang isang kagalakan ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang representasyon ng spiritual na pagbabago at pagpapanibago na hatid ng Diyos sa kanyang mga tao. So, ipinapahayag po nito na ang ideya na ang gawain ng pagpapanumbalik ng Diyos ay higit pa sa physical at material na yun nga, no, bago, undi ito ay sa panloob o spiritual na kalagayan ng mga tao. Grabe po, no, kung ating to malawak na pag-aaral to, no, yung lalo na eschatology, lalo na end times. Pero dito pa lang po ay talaga namang yung pag-asa, yung ating pagtitiwala ay sa Panginoon lang talaga natin ilagak, no, ibigay. At ito ay nakikita na natin actually yung dalawang talata pa lang na ito, kung titingnan natin, no, kung iisipin natin, is napaka ganda po ng plano ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tapat at nanatiling lingkod. Kaya tayo po, no, sa ating pag-aaral na to ay lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga nararamdaman natin, matatapos po yan. Kasi sa dulo, ito po,
ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Okay, so makikita natin dito, siyempre ang Diyos bilang manlilikha. So ito nga po, no, gagawin niya, lilikhain niya ang bagong lupa at bagong langit na nandun po ang kakayahan ng Diyos na magtayo ng bago, no? From doon sa makasalanang mundo at buburahin niya to. Lahat malilimutan, lahat aalisin, pero ito ay mas tumutukoy sa bago, sa pagpapanibago at pagbabalik at pagpunumbalik ng kanyang bayan. So walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos, everlasting joy. Yan ang ating mararanasan, no? Sa pangako ng Panginoon. Ang katuparan ng pangako ng Diyos, syempre, yun ang pinaka talagang makikita natin na walang pangako ang Diyos na hindi mangyayari at hindi matutupad, no? So lahat po yan mangyayari. Hinihintay na lang natin. So does it matter kung tayo ba na abutin ng rapture o abutin man tayo na nandun tayo, no? O namatay na tayo bago pa ito mangyari. Ang importante, kasama tayo. Kasama tayo sa malilig. Kasama tayo sa dadali ng Panginoon sa kanyang bagong langit at bagong lupang lilikhain. So, yan, no? Sa awit 16:11, sinabi dito, pinakikilala mo sa akin ang landas ng buhay. Pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Diba? Sa Zacarias 8, verses 3 and 5, verse 3 to 5, isang propesiya tungkol sa Jerusalem na tatawaging lungsod ng katotohanan at mapupuno ng kagalakan at buhay. John 14, verses 2 and 3, nangako si Jesus na maghahanda ng lugar para sa kanyang mga tagasunod, sumasalamin sa walang hanggang paglalaan at kagalakan ng Diyos. No? Ang sabi niya is, naghihintay sa inyo, may ginagawang mansyon na kwarto, no? So, yan po, kaya tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na tayo ay magtuon sa kagalakan at pag-asa na matatagpuan natin sa mga pangako ng Diyos. Ito po yung ito po yung isasabi din talaga nating panghawakan, no? Dito tayo mas mag-focus hindi sa mga bagay na temporal lang na pangako ng mundo. Yan po ay mabubura. Yan. Kaya sa gitna ng mga pakikibaka at kawalan ng katiyakan sa buhay, at talatang ito ay tumutukoy sa katiyakan na ang Diyos ay lumilikha ng isang bagay na mas dakila, isang realidad kung saan ang kanyang mga tao ay makakaranas ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Actually, pag ito, paulit-ulit nyo pong binasa, paulit-ulit po natin pinag-aralan, nandun po yung naano mo na siya. Alam mo yun, ano man ang dumating na bigat o hirap sa panahon natin ngayon, ito ay malalampasan natin. At ito, sa dulong panahon tayo ay magkakaroon, siyempre, no, kasama natin ang Diyos, yan ang pinaka-importante sa lahat, at tayo ay mamumuhay ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Kaya tayo ay hinihikayat na patuloy na magtiwala sa kanyang mga plano. No? Kailan man to, hindi natin alam kung kailan darating, anong specific na date. Pero nandun po yung ating paglalagak ng ating tiwala at pag-asa sa Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga doon sa lahat, no? Na tayo ay gano'n man katagal ang ating hintayin. Basta sigurado tayo sa dulo, kasama natin siya at kasama tayo doon sa kanyang bagong lilikhain. So ito ay sumasalamin, siyempre, ang talatang ito sa pagmamahal ng Diyos para sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagnanais, no? Pinapakita sa atin ang talatang ito ang gagawin ng Diyos sa kanyang gagawing bagong likha, na ang kanyang mga gagawin ay tungkol sa pag-aayos ng mga sira. Hindi lamang sa pag-aayos ng mga sira, kundi sa pagdadala ng kanyang bayan sa isang mas malalim at walang hanggang relasyon sa kanya. Yun po yung pinaka natin, no, sa bilang sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. So dito ay nakita natin kung gaano
gaano yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang likha. At si Jesus nga po ang sentro. Ang Panginoong Jesus ang sentro ng katuparan ng talatang ito sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Okay, so tandaan natin paano tayo pinapalakas ang ating loob ng pangako ng walang hanggang kagalakan. Siyempre, nandun na po yung actually, nandun po yung galak, no? Galak na gagawin ng Panginoon sa dulo na lahat ng mararanasang bigat ay matatapos. Pero ito po yung naghihintay, no? Yan. So, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalaala ng kagalakan at pag-asa na matatagpuan natin sa pangako ng Diyos, no? Rejoice in the God's new creation. Magalak tayo, no, sa paglikha, sa gagawin niyang bagong likha na langit at lupa. So, bilang pagtatapos, ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa, pagpapanibago at pangitain ng isang hinaharap kung saan ang lungsod at ang mga naninirahan dito ay makakaranas ng isang malalim na pagbabago. Doon pa lang po, no, malalim na pagbabago, totally. It's a change, no? Changes from the existing, no? Yan. So ito ay hindi lamang nagsisilbing pampalakas loob, no? Hindi nga po yung nararamdaman natin ngayon, no? Para sa mga tao ng Israel, kundi nagdadala rin ng walang kupas na mensahe ng katapatan ng Diyos at ng kanyang kakayahang magdulot ng kabaguhan at kagalakan sa buhay ng kanyang mga tao. Kasama bang sirang puso dyan? Actually, Pastor, alam naman natin yan, ano, na yung nararamdaman natin, yung sitwasyon natin ngayon, yan ay kayang burahin ng Panginoon, no? Kaya niya alisin yan kasi tayo ay mas ibinibigay natin yung ating pag-asa sa Kanya. At yun po yung sana, no, na maunawa natin na ito yung katiyakan, ito yung kasiguraduhan na sa dulong panahon sa gagawin niyang paglikha ng bagong langit at bagong lupa, lahat na nararamdaman natin ngayon ay hindi na po natin mararamdaman, kundi ang walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Na siyempre, mag-aawitan, no? Papapurihan natin ng Panginoon. At yun lang po, yun yung gagawin natin. Actually, hindi po yun boring, ha? Yun po yung pinakamasarap sa lahat kasi nandun yung joy, nandun yung total package ng pagbabago, no? Yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kapit lang mga kapatid, no? Yung mga nararanasan natin, temporary lang 'yan. Huwag natin masyadong dibdibin. Pagkatiwala lang po natin sa Panginoon at lahat ng bagay ay may hangganan. Pero yung kagalakan at kapayapaan na ibibigay ng Panginoon sa atin ay everlasting. So, yun lang po mga kapatid. Tayo po ay dyan muna tatapos. Bukas, patuloy natin ang ating pag-aaral na tumutukoy po dito sa bagong langit at bagong lupa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pangunguna sa gabing ito. Salamat sa iyong paalaala, sa iyong pangako, sa iyong propesiya, Panginoon, sa iyong binigay na talata, Panginoon, naway kami patuloy na magtiwala sa iyo. Ang lahat ng mga paghihirap dito sa mundo ay matatapos dahil ikaw po mismo, Panginoon, ang lilikha ng bagong mundo, bagong langit, bagong lupa. Nakasama mo kami at kami patuloy na mabuhay ng walang hanggang kagalakan. Maraming salamat po, Panginoon, naway ang mga kapatid na nakasama ko dito sa online ay patuloy nyo kaming samahan sa aming pag-aaral at patuloy ka namin maitaas, mapapurihan at maparangalan. Sa iyo lamang po alat at parangal in Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po, Pastor Dom, Pastor Nanding, Princess. Sino pa nga ba? Yes po, yan po yung tinutukoy sa John 10:10, yung buhay na kasiya-siya. No? Hindi po yung tumutukoy dito sa lupa, no? Ito po ay tinutukoy sa langit, no? Sa mangyayari sa dulong panahon sa paghahari ng Panginoong Hesus. So, maraming salamat kayo, Bob. At sa lahat po, no, Princess, at sa lahat po ng mga hindi ko nakita ang pangalan, yun lang po, no, patuloy po tayong tiwala sa Panginoon, patuloy tayong mamuhay na sa Kanya yung ating pag-asa. So, yun lang po, maraming salamat. Solidaridad de Gloria. Shalom, shalom. God bless po. Bye-bye.